Itinago niya ako sa dilim dahil kinakahiya niya ang ako, isang matabang babae, lumba-lumba kung tawagin. Baboy, ngunit nang ibinigay ko ang aking buong sarili, ginawa niya lang pala akong isang malupit na pampalipas oras. Para kay Solea Mendoza, ang buhay ay isang walang katapusang pakikipaglaban sa mapanghusgang mundo. Matapos niyang idonor ang kanyang isang kidney upang isalba ang buhay ng kanyang amang may sakit, nagbago ang kanyang katawan na isang matinding hormonal imbalance. Ang naging resulta, isang matabang pangangatawan na naging mitsa na walang awang panunukso at pambubuli sa kanyang mga kaklase sa universidad. Sa gitna ng madilim na yugtong iyon, si Lucian Reyes, ang pinakasikat, pinakagwapo at tanyag na pre-med student ang naging tanging liwanag at silong niya. Nahilog ang puso ni Lucian sa kanya, ngunit ang pag-ibig na iyon may kalakip na masakit at mabait na kondisyon. Kailangan itago ang kanilang relasyon sa ilalim ng mga nakakubling sulok at madidilim na silid upang hindi masira ang reputasyon ni Lucian at di siya pagtawanan ng kanyang mga kaibigan. Dahil sa wagas, bulag at walang depektong pagmamahal, pinagkaloob ni Solea ang kanyang pinakaingat-ingatang sarili kay Lucian sa isang gabi ng pagsasalo na akala niya ay sagrado. Ngunit ang gabing yon ng kaligayahan ay naging mitsa rin ng kanyang pinakamatinding bangungot. Kinaumagahan, narinig niya ang usapan ni Lucian at ng mga kaibigan nito mula sa fraternity. Isang malupit na pustahan lang pala ang lahat. Isang laro, isang pampalipas oras para sa isang matabang babae na kailanman hindi siya seryosohin ng isang tulad ni Lucian. Duguan ang pusong tumakas si Lucea patungong abroad, bagong matinding puot at pirapirasong dignidad. Ngunit ang di alam ni Lucian, maipon lang na buo sa sinapupunan ng dalaga mula sa gabing iyon ang kanilang kambal. Pagkalipas ng 6 na taon ng matinding disiplina, medikasyon at pagsisikap, nagbalik si Solea sa Pilipinas bilang isang ganap na doktora. Hindi na siya ang matabang babaeng tinatawanan at inaayawan noon. Isa na siya sa napakaganda, balingkinitan at sopistikadang babae na walang sino mang makakakilala sa kanyang nakaraan. Ngunit hindi siya bumalik para maghiganti. Bumalik siya para sa buhay ng kanyang anak. Ang isa sa kanyang kambal na si Liana na may malubhang sakit sa puso at nangangailangan ng isang komplikadong operasyon. Habang ang malusog na kambal na si Liam ay pansamantala niyang iniwan sa kanyang pinagkakatiwalaang kaibigan sa abroad. Ngunit tila mapaglaro at malupit ang tadhana. Ang tanging eksperto at tanyag na pediatric cardiologist na hahawak sa operasyon at buhay ng kanyang anak ay walang iba kundi si Lucian Reyes. Hindi sila makilala ni Lucian dahil sa tuluyang pagbabago ng kanyang anyo, ngunit sa bawat pagkakataon na hindi magtatagpo ang kanilang mga mata sa loob ng ospital, may pamilyar at kakaibang pintig sa puso ng doktor na hindi nito maipaliwanag. Isang matinding atraksyon at pag-ibig ang nararamdaman ni Lucian sa magandang estrangherong ina ng kanyang pasyente. Isang bagay na pilit niyang tinatakwil sa sarili dahil sa pag-aakalang si Solea ay meron ng sariling asawa at pamilya. Hanggang kailan maitatago ni Solea ang kanyang totoong katauhan sa ama ng kanyang mga anak? Paano haharapin ni Lucia ang katotohanan kapag nalaman niyang estranghero na labis niyang minamahal ngayon ay ang mismong babaeng tinago niya sa dilim at winasak niya 6 na taon nang nakakaraan? At oras malaman ng doktor na ang kambal na anak ni Solea ay sarili niyang dugo at laman, magagawa pa kaya niyang bawiin ang tiwala at pag-ibig na matagal nang ibinaon sa limot? Ang bawat tawanan na umaalingaw sa malawak na hallway ng universidad ay tila mga palasong may lason na sunod-sunod bumabaon sa dibdib ni Solea. Alam na alam niya ang dahilan ng mapang-uyam na sulyap at bulungan ng mga estudyante sa tuwing dadaan siya. Ang kanyang itsura, ang kanyang matabang katawan na naging resulta ng isang matinding hormonal imbalance matapos niyang idonor ang kanyang isang kidney para sa amang may sakit. Walang nakakaalam sa sakripisyong yon maliban sa kanyang pamilya. Para sa mga estranghero na nakapaligid sa kanya, hindi importante ang dahilan. Ang tanging nakikita ng mga ito ay ang isang babaeng hindi pumapasa sa malupit na pamantayan ng kagandahan ng lipunan. Ang dating masayahing si Solea natutong maglakad nang laging nakayoko, yakap ang kanyang mga libro sa dibdib na tila ba yon ang kanyang kalasag laban sa mundong walang awang nanunuri. Huwag mo silang pansinin, Solea.
Ang banayad, malalim at pamilyar na boses na yon mula sa kanyang likuran ang nagpatigil sa pag-ikot ng mundo ni Soleya. Agad bumilis ang tibok ng kanyang puso, si Lucian. Si Lucien Reyes ang pinakasikat, pinakagwapo at ang tanyag na pre-med student na hinahangaan at pinapangarap ng halos lahat ng kababaihan sa campus at ang pinakamalaking lihim sa loob ng universidad. Si Lucian ay ang kanyang kasintahan. Ngunit tulad na nakasanayan ang kanilang pag-uusap at pagkikita ay nagaganap lamang sa mga nakatagong sulok ng lumang library, sa mga bakanting silid-aralan pagkatapos ng klase o sa pamamagitan ng mga nakatagong mensahe sa ilalim ng gabi. Lucien, baka may makakita sa atin dito. Nag-aalalang bulong ni Soleya. Ang mga matay mabilis na lumingon sa paligid habang pilit na lumalayo ng bahagya sa binata. Alam niya ang kanilang patakaran. Batid niyang mahal siya ni Lucian. Yun ang pananiniwalaan niya. Ngunit hindi pa handa ang binatang harapin ang panunukso at panghuhusga ng mga kaibigan nito kung malalamang ang isang tulad niya ang opisyal na kasintahan nito. Tinanggap ni Soleil ang kondisyong yon. Handa siyang maging anino sa buhay ni Lucian dahil para sa kanya sapat ng init ng pagmamahal na pinadarama ng binata kapag silang dalawa na lamang ang magkasama. Hayaan mo sila. Ang mahalaga tayong magkasama kapag walang nakatingin. Nakangiting sagot ni Lucian sabay haplos sa mamahaling pisngi ni Soleya. Ang tamis ng ngiti ng binata at ang lambot ng palad nito ay sapat na upang burahin lahat ng sakit at pangungutya na tinanggap na Soleya maghapon. Isang gabi, dinala ni Lucian si Soleya sa isang maliit at pribadong apartment na inuupahan nito malapit sa universidad. Doon sa ilalim ng malamig na aircon at sa gitna ng mga bulong ng walang katapusang pag-ibig, dinala na matinding emosyon ang kanilang relasyon. Sa ilalim ng mga kumot, ipinagkaloob ni Soleya ang kanyang pinakaiingatang sarili at ang kanyang buong pagkatao kay Lucian. Walang pag-aalinlangan dahil para sa kanya, si Lucian ang kanyang buhay, ang kanyang tanging bayani at ang lalaking makakasama niya habang buhay. Mahal kita, Soleya. Tandaan mo yan. Hinding-hindi magbabago ang nararamdaman ko. Bulong ni Lucian matapos ang gabing yon, habang mahigpit na nakakulong si Soleya sa mga bisig ng binata. Sa mga sandaling iyon, naramdaman ni Soleya na siya na ang pinakamapalad na babae sa mundo. Akala niya ang gabing yon ng pagsasalo ang magiging mitsa ng kanilang paglaya mula sa dilim. Ngunit kinaumagahan habang mahimbing pang natutulog si Lucian, dahan-dahang bumangon si Soleya upang ipagtimpla ng kape ang kasintahan bilang sorpresa. Habang nasa kusina, narinig niya ang pagbukas ng pinto sa sala at ang malalakas na boses ng mga lalaki. Dumating ang mga kaibigan ni Lucian mula sa fraternity. "Oh, Lucian, gising ka na ba, pre?" Tawag na isang pamilyar na boses mula sa sala. Napatigil si Soleya, bitbit ang tasa ng kape. Nang marinig na bumangon na rin si Lucian at lumabas ng kwarto, sumunod ang isang usapan na tuluyan nang nagpatigil sa takbo ng kanyang dugo. "Kamusta ang pustahan natin, pre?" Pang-uyam na sabi ng isa pang lalaki. "Nasakyan mo na bang matabang yon?" "Grabe, Lucian. Bilib talaga ako sa tibay ng sikmura mo para nang manalo sa pusta at makuhang mamahaling relong nakataya." Nanginig ang mga kamay ni Soleya sa likod ng pinto ng kusina. Halos mabitawan niya ang hawak na tasa. Napakapit siya sa counter, umaasa, nagdarasal sa kaibuturan ng kanyang puso na magagalit si Lucian. Hinintay niyang ipagtanggol niya ang lalaki na kagabi lamang ay nagsabing mahal siya ng buong tapat. Ngunit isang pamilyar at malutong na tawa lamang ang narinig niya, ang tawa ni Lucian. "Ano ba kayo? Pamparipas oras lang yon." Baliwalang sagot ni Lucian. Ang boses ay malamig at walang bakas ng pag-ibig o pagpapahalaga. "Siyempre, panalo tayo sa pusta. Sino ba naman ang seryosong mai-inlove sa ganon klaseng babae? Tinatago ko nga lang yun sa campus para hindi ako mapagtawanan at mapag-usapan ng lahat, hindi ba?" Ang mga salitang iyon ay parang isang matalim na gulok na walang awang bumaon sa puso ni Soleya. Pinagpipiraso ang kanyang dignidad at winawasak ang bawat pangarap na binuo niya sa ilalim ng dilim. Ang lalaking pinag-alayan niya ng kanyang sarili ay isa lamang palang malupit na manloloko. Di na nagpakita pa si Soleya kay Lucian sa parehong araw na yon matapos marinig ang pinakamasakit na katotohanan ng kanyang buhay. Bumalik siya sa apartment habang wala ang mga lalaki.
Nilagay niya sa kanyang lumang backpack ang kanyang mga kakaunting gamit. Walang sulat, walang paalam, walang kahit isang bakas ng kanyang presensya ang iniwan niya. Ang tanging naiwan sa silid na iyon ay ang mga piraso ng kanyang nadurog na puso at ang tasa ng kape na tuluyan ng lumamig. Umiyak si Soleya hanggang sa mawalan siya ng lakas sa loob ng pampasaherong jeep. Pinapahid ang mga luha gamit ang kanyang nanginginig na mga kamay. Sa tulong ng kanyang tita Elena na matagal nang naninirahan sa Vancouver, Canada, nakakuha siya ng emergency scholarship upang ipagpatuloy ang kanyang pag-aaral ng medisina sa ibang bansa. Sa loob ng sumunod na 48 oras, nasa loob na siya ng eroplano, nililisan ng Pilipinas at ang lalaking nagbaon sa kanya sa matinding kahihiyan. Ngunit bago pa man niya tuluyang masumpungan ang kapayapaan sa malamig na lupain ng Canada, isang malaking katotohanan ang muling sumampal sa kanya. 2 buwan matapos ang kanyang pagdating, madalas siyang makaramdam ng pagkahilo at pagsusuka tuwing umaga. Sa tulong ng isang pregnancy test na kumpirma ang kanyang hinala. Siya ay nagdadalang tao at hindi lang isa kundi kambal ang nabuo sa kanyang sinapupunan mula sa gabing inakala niyang sagrado ngunit isa lamang palang laro para kay Lucian. Liana, pagkasabi niya sa mga pangalang inihanda niya para sa mga sanggol habang nakatingin sa kanyang tiyan sa harap ng salamin. Ipagpapalaki namin kayo ng mag-isa. Hindi natin kailangan ng isang ama na kinakayang pagkatao ng mommy ninyo. Ang sumunod na 6 na taon ay naging isang mahabang serye na matinding disiplina, medikal na paggamot at walang puknat na pagsisikap. Sa tulong ng mga dalubhasang endocrinologist sa Canada, unti-unting naayos ang kanyang hormonal imbalance. Kasabay ng tamang nutrisyon, ehersisyo at pag-aaral gabi-gabi para sa kanyang medical degree, ang matabang dalaga na tinutukso at inaayawan noon unti-unting nagbago. Mula sa mga abo ng kanyang nakaraan, lumabas sa isang bagong Solea Mendoza, isang napakaganda, balingkinitan at sopistikadang doktora. Ang kanyang balat kumikinang, ang kanyang mukha ay nagkaroon ng gilas at ang kanyang tindig nag-uumapaw sa tiwala sa sarili. Walang sino mang makakakilala sa kanya mula sa kanyang nakaraan sa Pilipinas kung makikita siya ngayon. Naging maayos ang buhay niya kasamang kanyang kambal, ngunit isang malaking pagsubok ang dumating. Ang kanyang anak na babae, si Liana, ay pinanganak na may malubhang congenital heart defect, habang ang kanyang anak na lalaki na si Liam ay lumaking malusog at masigla. Dahil sa biglang pag-atake ng sakit sa puso ni Liana, sinabihan siya ng kanyang mga superior sa ospital sa Canada na ang nag-iisang eksperto na may pinakamataas na success rate sa ganong uri ng komplikadong operasyon sa bata ay kasalukuyang nasa Pilipinas, partikular sa St. Jude Medical Center. Para sa buhay ng kanyang anak, isinantabi ni Soleya ang kanyang takot. Iniwan niya ang malusog na si Liam sa pangangalaga ng kanyang pinagkakatiwalaang kaibigan sa Vancouver upang dito maabala sa pag-aaral at mabilis siyang lumipad pabalik ng Maynila kasama ang nangihinang si Liana. Diretso siyang nagtungo sa St. Jude Medical Center karga ang kanyang anak na nahihirapan ng huminga. Doktora Mendoza, siya po ang pinakamagaling na pediatric cardiologist natin. Siya po ang hahawak sa kaso ng anak ninyo. Wika ng head nurse habang inaayos ang profile ni Liana sa loob ng pribadong klinika. Bumukas ang pinto. Pumasok ang isang matangkad na lalaking suot ang puting laboratory gown. May hawak na stethoscope at may seryoso ngunit napakagwapong mukha. Nang mag-angat to ng tingin mula sa hawak na chart, parang tumigil ang mundo at ang tibok ng puso ni Soleya. Si Lucian. Si Lucian Reyes na ama ng kanyang mga anak. Ang lalaking pilit niyang ibinaon sa limot sa loob ng 6 na taon, ngayon isang tanyag na doktor na. Tumingin si Lucian kay Soleya. Walang bakas ng pagkilala sa mata ng doktor nang makita ang babae na napakaganda at elegante sa kanyang harap. Ang tanging nakita niya ay isang formal at kakit-akit na ina ng kanyang pasyente. Magandang araw, Mrs. Mendoza. Ako si Dr. Lucian Reyes. Formal na bati ng lalaki sabay lahat ng kanyang kamay. Huwag kayong mag-alala. Gagawin kong lahat upang isalba ang buhay ng anak ninyo. Napakapit sa Soleya sa gilid ng mesa. Pinipilit na huwag manginig ang kanyang boses habang tumitingin sa mata ng lalaking minsan niyang minahal at labis na kinamuhian. Dahan-dahang itinaas ni Soleya ang kanyang kamay upang tanggapin ang nakalahad na palad ni Lucian.
Sa sandaling maglapat ang kanilang mga balat, tila may mahinang kuryenteng dumaloy sa sistema ni Sulea. Bahagya siyang napaigtad, ngunit mabilis niyang pinanatili ang kanyang profesional na mukha. Binawi niya agad ang kanyang kamay bago pa man mapansin ng doktor ang kanyang panginginig. Tinitigan siya ni Lucia ng matagal. May kakaibang lito sa mga mata ng doktor. Tila ba may hinahanap siyang pamilyar na bagay sa mukha ng babaeng nasa kanyang harap. Ngunit sa huli umiling to ng bahagya, binaling ang pansin sa maliit na si Liana na nakahiga sa examination bed. Mula kailan pa naging ganito kadalasang pag-atake ng kanyang cyanosis, Mrs. Mendoza? Tanong ni Lucian habang maingat na ipinapatong ang kanyang stethoscope sa dibdib ng bata. Nitong nakarang buwan lang, Dok, sagot ni Sulea. Pinilit niyang gumamit ng mas mababa at formal na tono, malayo sa boses ng teenager na si Sulea, 6 na taon nang nakakaraan. Madalas na siyang kapusin ng hininga kahit simpleng paglakad lang. Sa Canada, sinabi ng mga doktor kailangan niya ng arterial switch operation at ikaw ang nire-recommenda nila. Nakinig ng mabuti si Lucian sa tibok ng puso ng bata. Habang ginagawa yon, hindi niya mapigilang sumulyap kay Sulea. May kung anong pakiramdam sa kanyang dibdib na hindi niya maipaliwanag. Ang bango ng pabango ng babae, ang hubog ng mga mata nito at ang paraan ng paghinga nito, naghahatid sa kanya sa isang alaala na matagal niyang ibinaon sa limot. Ang alaala na nag-iisang babaeng minahal niya, ngunit iniwan siya ng walang pasabi. Hindi maaari, sabi ng isip ni Lucian, pilit winawak siyang isipin. Si Sulea mataba, mahiyain, malayo sa sopistikadang doktor na nasa harap ko ngayon at higit sa lahat may asawa ng babaeng to. May depekto nga ang kanyang pangunahing mga ugat sa puso. Formal na paliwanag ni Lucian matapos suriin ang bata. Kailangan natin siyang i-confine agad para may handa sa operasyon sa susunod na linggo. Saan nga palang asawa mo, Mrs. Mendoza? Kailangan ko rin ang pirma niya para sa mga consent forms. Tumingin ng diretso si Sulea sa mga mata ni Lucian. Walang bakas ng takot ang kanyang mga mata. Wala akong asawa, Dr. Reyes. Ako lang mag-isang nagpapalaki sa anak ko. Ako ang pipirma sa lahat ng dokumento. Bahagyang natigilan si Lucian. Isang hindi maipaliwanag na pakiramdam ng ginhawa ang biglang sumuntok sa kanyang puso nang malaman na walang asawa ang magandang doktora. Ngunit agad niya itong kinastigo sa kanyang sarili. Bakit ako natutuwa? Pasyente ko ang anak niya, profesional dapat ako. Naiintindihan ko. Seryosong sagot ni Lucian. Iyahanda ng mga nurse ang silid ni Liana. Kung may kailangan ka, nasa dulo lang ng hallway ang opisina ko. Nang lumabas si Lucian ng kwarto, sumandal si Sulea sa pader at napahawak sa kanyang dibdib. Ang kanyang puso'y sumasayaw sa matinding kaba. Narito na siya kasama ng lalaking sumira sa kanya noon at kailangan niyang ipagkatiwala dito ang buhay ng kanyang anak. Samantala, pagbalik ni Lucian sa kanyang opisina, hindi niya nagawang nagbasa ng mga medikal na libro. Naupo siya sa kanyang swivel chair at tumingin sa kisame. Hawak niya ang kanyang lumang mamahaling relo. Ang relong naging premyo niya sa postahan 6 na taon nang nakakaraan. Ang relong kailanman hindi niya sinuot dahil sa matinding pagsisisi. Nasaan ka na ba, Sulea? Pabulong na tanong ni Lucian sa hangin. Habang ang mukha na magandang si Dr. Mendoza ang patuloy na naglalaro sa kanyang isipan. Naging mabilis sa mga sumunod na araw sa loob ng ospital. Bilang pre-operative procedure, kailangan manatili ni Liana sa pediatric ward upang masabaybayan ang kanyang oxygen levels at tibok ng puso. Halos hindi umalis si Sulea sa tabi ng anak, maliban na lamang kung kailangan niyang makipag-ugnayan sa mga nurse o mag-asikaso ng mga medikal na papeles. Ngunit ang di inaasahan ni Sulea ay ang dalas ng pagbisita ni Lucian. Bilang attending physician, tungkulin itong suriin ng bata. Subalit napapansin ng mga nurse na mas madalas ang paggala ng doktor sa silid 402 kumpara sa ibang mga pasyente nito. Doc Lucien, tingnan mo po ang drawing ko. Masiglang bati ni Liana isang hapon habang nakaupo sa kanyang kama. May suot na nasal cannula para sa kanyang hininga. Lumapit si Lucian na may bitbit ng ngiti, isang ngiting natural at puno ng init. Umupo ito sa gilid ng kama ng bata, malayo sa formal na imahe nito bilang isang seryosong cardiologist. Wow! Ang ganda naman nito, Liana. Sino tong tatlong magkakasama? Si Mommy po ito, tapos ako, tapos si Kuya Liam na naiwan sa Canada. Paliwanag ng 6 na taong gulang na bata habang itinuturo ang mga makukulay na drawing gamit ang Crayola. Wala po kaming daddy, kaya't si Mommy lang ang laging nagpapaiyak. Ay, nagpapasaya sa amin.
Natawa ng mahina si Lucian, ngunit biglang natigilan nang marinig ang pangalang Liam. May kung anong pamilyar sa panginginig nang dumaan sa kanyang sistema. Tumingin siya kay Solea na kasalukuyang nag-aayos ng mga gamit sa kabilang bahagi ng kwarto. Nakita niya ang biglang paninigas ng balikat ng dalaga nang banggitin ng bata ang kapatid nitong lalaki. Kambal ba kayo ni Liam? Tanong ni Lucian kay Liana habang ang mga matay nakapako pa rin sa likod ni Solea. Opo, pero malusog po si kuya. Ako lang po ang may sirang puso. Inosenteng sagot ng bata. Huwag mong sabihing sira ang puso mo, Liana. Marahang pagwawasto ni Lucian, sabay haplos sa buhok ng bata. May kaunting kumpuni lang na gagawin si Doc Lucian, tapos magiging kasing lakas mo na si Kuya Liam mo. Liana, tama ng daldal. Kailangan mo na magpahinga para sa mga test mo mamaya. Seryosong singit na Solea at habang lumalapit sa kama, hindi niya tiningnan si Lucian. Diretso lang kanyang sulyap sa anak. Natatakot siyang sa isang maling galaw o sagot ng bata, mabuwag ang pader na 6 na taon niyang itinayo. Mrs. Mendoza, Doktora Mendoza? Tawag ni Lucia nang tumayo ito. Humarap siya sa dalaga, ang mga mata puno ng malalim na pag-aaral. Maaari ba tayong mag-usap sa opisina ko? May mga detalye sa lab results ni Yan na gusto kong ipaliwanag sa iyo ng personal. Naramdaman ni Solea ang pagbilis ng tibok ng kanyang sariling puso. Sige, Dr. Reyes, susunod ako pagkaayos ko sa kanya. Pagpasok ni Solea sa opisina ni Lucian, pagkalipas ng ilang minuto, nadatnan niya ang doktor na nakatayo malapit sa bintana, tila malalim ang iniisip. Nang marinig nito ang pagsasara ng pinto, mabilis itong humarap. Maupo ka, Solea, wika ni Lucian. Otomatikong napatigil si Solea sa paglalakad. Namilog ang kanyang mga mata. Yon ang unang pagkakataon na tinawag siya nito sa kanyang unang pangalan nang walang titulong misis o doktora. Ang paraan ng pagbibigas nito, eksaktong-eksakto kung paano nito binabanggit ang kanyang pangalan sa madidilim na silid 6 na taon na ang nakakaraan. May problema ba sa mga test ng anak ko, Dr. Reyes? Pilit na pagbabalik ni Solea sa formal na usapan. Pagaman ang kanyang boses ay bahagyang nangangatog. Lumapit si Lucian, hawak ang chart, ngunit hindi ito binubuklat. Diretsong tumitig to sa mga mata ng dalaga. Walang problema sa tests. Maganda ang kondisyon niya para sa operasyon. Ang gusto kong itanong, sino ka ba talaga? Naramdaman ni Solea ang tila biglang pagkawala ng hangin sa loob ng opisina. Ang lamig ng aircon hindi sapat para patayin ang init dulot ng matatalim na titig ni Lucian. Gayunpaman, 6 na taon siyang sinubok ng buhay sa ibang bansa. Natuto siyang magsuot ng maskara ng kawalan ng emosyon upang hindi muling may makasakit sa kanya. Hindi ko maintindihan ang tanong mo, Dr. Reyes. Malamig at buong tapang na sagot ni Solea habang itinataas ang kanyang baba. Ako si Dr. Solea Mendoza, isang pediatric surgeon mula sa Vancouver at ina ng pasyente mo. May iba pa ba akong dapat na katauhan na kailangan mong malaman para sa operasyon ng anak ko? Humakbang paabante si Lucian hanggang sa isang diba na lamang ang distansya nilang dalawa. Ang kanyang mga mata tila naghahanap ng bitak sa pader na itinayo ng dalaga. 6 na taon nang nakakaraan, may nakilala kong babae, Solea rin ang pangalan niya. Mababa at paos ang boses ni Lucian, puno ng emosyong matagal nang nakakubli. Hindi siya doktora. Hindi siya balingkinitan at sopistikadang katulad mo. Siya'y mahiyain, palaging nakayoko at mataba. Pero sa tuwing titingnan kita, sa tuwing naririnig kong binabanggit ng anak mo ang pangalang Liam, may kung anong pilit na gumigising sa puso ko. Sabihin mo sa akin, nagkataon lang ba lahat ng to? Isang mabait na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Solea, ngunit mabilis na itong pinalitan ng isang seryosong sulyap. Dr. Reyes, malawak ang mundo at maraming tao ang may magkakatulad na pangalan. Kung may nakaraan ka mang hindi malimutan, huwag mo sanang iugnay yan sa akin o sa anak ko. Nandito ako para sa kaligtasan ng buhay ni Liana, hindi para maging lunas sa galit o guilt na multo ng nakaraan mo. Ang salitang guilt o pananambad ng budhi ay tila isang palaso na tumama sa nagtatagong sugat ni Lucian. Napakayom ang kanyang mga palad. Gusto niyang maniwala na nagkataon lang ang lahat, ngunit ang pamilya na tibok ng kanyang puso sa tuwing malapit ang babaeng to, hindi niya mapasinungalingan. Kung ganoon, nasa ng ama ng kambal mo? Biglang tanong ni Lucian. Ang tono ay may bahid ng selos at pagpipilit na makakuha ng sagot.
Sinong lalaking nagmamay-ari ng puso na isang napakagandang Dr. Mendoza? Tumingin ng diretsyo si Solea sa mga mata ng doktor, walang kakurap-kurap. Ang ama ng mga anak ko ay isang lalaking matagal ko nang ibinaon sa limot. Para sa amin ng mga anak ko, patay na siya. Wala siyang silbi, walang kwenta at isang malaking pagkakamali sa buhay ko. Bawat salitang binitawan ni Solea ay parang malamig na sampal kay Lucian. Bagaman hindi siyang direktang tinutukoy ng dalaga sa kanyang pagkaalam, nakaramdam ang doktor na isang kakaibang bigat sa kanyang dibdib. Humihingi ako ng paumanhin kung naging personal ang mga tanong ko. Sa wakas ay pagbawi ni Lucian sa may-urong ng bahagya upang ibalik ang profesional na distansya. Gusto ko lang masigurong emosyonal na kalagayan mo bilang magulang bagong operasyon sa susunod na linggo. Maayos ang kalagayan ko, Dr. Reyes. Mas matatag ako kaysa sa iniisip mo. Huling tugon ni Solea bago siya formal na tumalikod at naglakad palabas ng opisina. Nang maisara niya ang pinto, napasandal si Solea sa malamig na pader ng hallway at napapikit. Ang kanyang dibdib nagtaas baba sa habol na hininga. Halos mabuwag siya sa loob ng silid na iyon. Lumingon siya sa saradong pinto ng opisina ni Lucian, baon ng isang matinding panata. Hinding-hindi niya hahayaan na malaman ng lalaking ito na ang patay at walang kwentang ama na kanyang binanggit ay walang iba kundi ang doktor mismo. Sumapit ang araw ng operasyon ni Liana. Ang buong ospital tila binalot na isang mabigat na katahimikan para kay Solea. Kahit pa isa siyang ganap na doktora na nakaranas na ng iba't ibang medikal na emergency, iba pa rin kapag ang sarili mong anak ang nakahiga sa ibabaw ng operating table. Ang bawat segundo tila isang oras sa bagal. Habang inihahanda si Liana sa pre-op room, mahigpit na hinawakan ni Solea ang maliit na kamay ng anak. Ang bata may suot na puting gown, maputla, ngunit may bakas pa rin ang tapang sa mga mata. "Mommy, huwag ka pong iiyak," pabalong na wika ni Liana. Ang boses ay bagyang nanghihina. Sabi ni Doc Lucien, pagising ko raw po, hindi na ako mapapagod tumakbo. Magiging malakas na ako katulad ni Kuya Liam. "Opo, anak, malapit na. Magiging malusog ka na," sagot ni Solea habang pinipilit na wag pumatak ang kanyang mga luha. Hinalikan niyang noon ng anak bago daw tuluyang ginulong ng mga nurse patungo sa loob ng operating room. Sa pintuan ng surgical suite, nagtagpo ang mga mata ni Solea at Lucian. Suot na ni Lucian ang kanyang surgical scrub suit, steril na guantes at surgical cap. Seryoso ang kanyang mga mata, ngunit nang makitang matinding takot sa mukha ni Solea, lumapit siya ng bahagya bago pumasok. "Doktora Mendoza, iwan mo sa akin ang takot mo bilang ina at pagkatiwalaan mo ko bilang doktor," paniniguro ni Lucian. Ang boses ay puno ng determinasyon at katatagan. "Pinapangako ko sa iyo, ibibigay ko ang buong buhay ko para sa kaligtasan ng anak mo." Tumango si Solea, walang nagawa kundi magtiwala. Naupo siya sa waiting area, mag-isa, habang ang punang ilaw sa ibabaw ng pinto na may markang "Surgery in Progress" ay sumindi. 4 na oras ang lumipas. Sa loob ng 4 na oras na yon, walang ibang ginawa si Solea kundi magdasal at hawakan ang kanyang kwintas. Sa wakas, namatay ang pulang ilaw at bumukas ang pinto. Unang lumabas si Lucian, hinuhubad ang kanyang surgical mask. Halata ang pagod sa kanyang mukha, ngunit may isang maliit na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi nang makita ang nag-aabang na ina. Naging matagumpay ang arterial switch sa Leia. "Liana's heart is beating beautifully on its own now," bungad ni Lucian. Isang matinding luha ng ginhawa ang tuluyang pumatak mula sa mga mata ni Solea. Sa sobrang emosyon at panghihina ng kanyang mga tuhod, muntik na siyang matumba, ngunit mabilis siyang nasalo ni Lucian. Sinalo siya ng mga bisig na minsan niyang naging kandungan, 6 na taon na ang nakakaraan. Sa pagkakataong to, hindi pinansin ni Solea ang distansya. Hinayaan niyang umiyak siya sa balikat ng doktor dahil sa labis na pasasalamat para sa kanyang anak. Ngunit sa gitna ng kanilang pagyakap, dahan-dahan pumasok ang head nurse mula sa operating room. May dalang isang maliit na plastic bag kung saan nakalagay ang mga personal na gamit na suot ni Liana bagong operasyon. Kabilang ang isang maliit na silver locket na palaging suot ng bata. "Doktora Mendoza, ang kwintas po ng bata," wika ng nurse. Nang abutin to ni Solea, hindi sinasadyang nabuksan ang maliit na locket at nalaglag ang maliit na litrato sa loob nito. Mabilis yumuko si Lucian para pulutin ang larawan.
Nanigas ang buong katawan ni Soleya nang makita ang litrato sa palad ni Lucian. Ito ay ang larawan ng kambal nung nakarang taon sa Canada. Si Liana at ang kanyang kakambal na si Liam nakamukhang kamukha ni Lucian ng bata pa ito. Ngunit ang masigit nagpatigil sa tibok ng puso ng doktor ay ang background ng litrato. Sa likod ng dalawang bata may isang lumang painting ng universidad kung saan sila nag-aral noon at ang piraso ng isang pamilyar na lumang jacket na may burdang pangalan, L. Reyes. Nanlaki ang mga mata ni Lucien habang palipat-lipat ang tingin sa larawan ni Liam at sa mukha ni Soleya. Ang katotohanan ay tulad ng isang kidlat na gumuhit sa kanyang isipan. Ang, ang batang lalaking ito. Nanginginig ang boses ni Lucian habang nakatitig sa mukha ni Liam. Soleya, hindi lang to basta kamukha ko. Sino ba talaga ang mga batang to? Mabilis sinablot ni Soleya ang maliit na larawan mula sa nanginginig na palad ni Lucian. Agad niya itong binalik sa loob ng plastic bag kasama ng locket ng anak habang ang kanyang sariling hininga ay naging mababaw at mabilis. Ang takot na 6 na taon niyang itinago, narito na sa kanyang harap, nagbabantang wasakin ang lahat ng kanyang pinaghirapan. Wala kang pakialam sa batang nasa larawan, Dr. Reyes. Mariing sagot ni Soleya, pilit pinatitigas ang kanyang boses, kahit pang kanyang mga tuhod ay tila gumuho na sa kaba. Salamat sa matagumpay na operasyon sa anak ko. Kung maaari pakiusap, hayaan mo muna kaming mag-ina. Huwag mo kong malingdaanin sa ganyan, Soleya. Sa unang pagkakataon, medyo tinaas ni Lucia ng kanyang boses, sapat upang mapalingon ang ilang nurse sa nursing station. Mabilis sinawakan ni Lucia ng siko ni Soleya at marahan ngunit mabilis itong hinalit patungo sa kanyang pribadong opisina. Bago tuluyang sinarado ang pinto at ibinaba ang blinders ng bintana. Natigilan si Lucian. Ang pagtawag nito sa kanyang pangalan ng walang formalidad ay ang huling piraso ng puzzle na kailangan niya. Lucian, tinawag mo akong Lucian. Hindi ako nagkakamali, Soleya. Ikaw siya. Ikaw ang Soleya ko 6 na taon nang nakakaraan. Isang malamig at sarkastikong tawa ang pinakawala ni Soleya. Tumingin siya ng diretsyo sa mga mata ng doktor. Ang mga mata na nooy puno ng takot, ngunit ngayon puno ng nag-aapoy na galit. Soleya mo? Kailan mo ko naging Soleya, Dr. Reyes? Nung mga panahong itinatago mo ko sa madidilim na silid dahil kinakahiya mong matabang katawan ko? O nung gabing ginawa mo kong pampalipas oras para lang manalo sa pusta ng mga kaibigan mo? Tila ba pinatamaan ng kidlat si Lucian sa kanyang narinig. Napaurong siya ng isang hakbang. Ang kanyang mukha nawala ng kulay. Narinig mo ang usapan na yon? Oo, narinig ko ang bawat salita, Lucian. Narinig ko kung paano mo ako ginawang katatawanan matapos ko ibigay sa iyong buong buhay at pagkatao ko. Umiyak na si Soleya. Ang mga luhang 6 na taon niyang pinigil malayang umagos sa kanyang mga pisngi. Kaya wag mong sasabihing Soleya mo ko. Ang Soleya na niloko at winasak mo matagal nang namatay sa silid na yon. Napahawak si Lucian sa kanyang ulo. Ang kanyang puso pinipiga sa matinding pagsisisi. Soleya, pakinggan mo ko. Nagkamali ako. Gago ko ng mga panahong yon. Natakot ako sa sasabihin ng iba kaya't naghari ang kahangalan ko. Pero sumumpa ako sa sarili ko. Matapos ang gabing yon, handa ko ng harapin ang mundo para sa'yo. Pero pagbalik ko, wala ka na. Iniwan mo ko. Dahil yon ang nararapat. Singit na Soleya habang pinapahid ang kanyang mga luha. At ngayon, nandito ako para sa anak ko, hindi para sa iyo. Anak natin, Soleya. Mariing bawi ni Lucian. Lumapit siya, tinawakan na magkabilang balikat ng dalaga, may bahid na rin ng luha ang kanyang sariling mga mata. Huwag mo nang itanggi. Kamukhang kamukha kong batang lalaki sa larawan at ang jacket na nasa background, yun ang lumang varsity jacket ko na nawala 6 na taon nang nakakaraan. Sila ang mga anak ko, di ba? Hindi nakapagsalita si Soleya. Ang kanyang katahimikan ay naging sapat na kumpirmasyon para kay Lucian. Nabitawan ng doktor ang mga balikat ng dalaga, dahan-dahang napaupo sa kanyang upuan. Takot, gulat, ngunit may isang kakaibang uri ng pag-ibig at pananagutan ang biglang sumiklab sa kanyang buong pagkatao. Binalot na nakabibiging katahimikan ang 4 na sulok ng opisina ni Lucian. Nakatitig lang ang doktor sa kanyang mga palad habang si Soleya naman na natiling nakatayo malapit sa pinto, yakap ang sarili na tila ba yon ang natitirang kalasag ng kanyang nadurog na dignidad.
Ang katotohanan ay nakaladkad na palabas mula sa dilim ng kahapon at wala na silang magagawa para itago pa ito. 6 na taon, Solea. Basag ang boses na panimula ni Lucian. Dahan-dahan nag-angat ng tingin sa dalaga. Puno ng pamumula at luha ang kanyang mga mata. 6 na taon kong pinasan ang bigat ng pagsisisi. Nung gabing umalis ka, hindi ko alam kung paano kong haharapin ang sarili ko. Ang relong na panalunan ko sa pustahan, kailanman hindi ko sinuot yun. Tinapon ko yun sa ilog dahil tuwing makikita kong bagay na yun, naaalala ko kung gaano kalaki ang kasalanang nagawa ko sa nag-iisang babaeng nagparamdam sa akin ng totoong pag-ibig. Isang mapait na ngiti ang isinagot ni Solea habang marahang pinapahid ang bagong luhang pumatak sa kanyang pisngi. Huwag mo nang baguhin ang kwento, Lucian. Ang nararamdaman mo ngayon hindi pag-ibig kundi konsensya. At ang konsensya ay hindi sapat para burahin ang 6 na taon ng hirap na dinanas ko sa ibang bansa habang pinapalaki ang kambal na mag-isa. Alam ko. Alam kong hinding-hindi sapat yon. Mabilis na tumayo si Lucian at lumapit sa kanya. Di niya hinawakan ng dalaga dahil alam niya wala siyang karapatan. Ngunit lumuhod siya sa harap nito. Isang pagpapakumbaba na kailanman hindi inakala ni Solea na gagawin ng isang mapagmataas na Lucian Reyes. Kaya pakiusap, Solea, bigyan mo ko ng pagkakataon. Hindi para sa akin, kundi para sa mga anak natin. Para kay Liana. Hayaan mo kong maging ama sa kanila. Tumingin si Solea sa lalaking nakaluhod sa kanyang harap. Ang puso niya nagtatalo. Isang bahagi ng kanyang sarili ang gustong sumigaw at itaboy ito palayo bilang paghihigante sa nakaraan. Ngunit bilang isang ina nakikita niya kung paano gumaan ang loob ni Liana kay Lucian sa loob lamang ng ilang araw. Paano niya ipagkait sa kanyang mga anak ang isang ama na handa namang bumawi ngayon. Tumayo ka dyan, Dr. Reyes. Malamig, ngunit may bahid ng pagod na utos ni Solea. Ang unahin natin ay ang paggaling ni Liana. Lilipat na siya sa recovery room mamaya at doon ko muna gustong ituon ang buong atensyon ko. Dahan-dahan tumayo si Lucian. May bakas ng pag-asa sa kanyang mukha nang di siya tuluyang itaboy ng dalaga. Gagawin ko ang lahat, Solea. Ako mismong magbabantay sa post-op recovery niya gabi-gabi. At tungkol kay Lia, maaari ko siyang makausap kahit sa video call man lang. Napatigil si Solea nang may hawakan ng pinto. Humanap siya ng bahaga kay Lucian. Tatawagan ko ang kaibigan ko sa Canada bukas. Pero tandaan mo to, Lucian. Ang pagiging doktor mo kay Liana ay hindi nangangahulugan na napatawad na kita. Ang tiwalang sinira mo noon hindi ganon kadaling mabuong muli. Nang lumabas si Solea, naiwang nakatayo si Lucian na may determinasyon sa kanyang mga mata. Alam niyang mahaba at mabato ang daan patungo sa kapatawaran ni Solea, ngunit sa pagkakataong to hindi niya na itatago ang kanyang pag-ibig sa dilim. Handa siyang magtiis at sumugal, makuha lang muli ang tiwala ng kanyang pamilya. Naging masugid si Lucian sa kanyang pangako. Gabi-gabi matapos ang kanyang tungkulin sa ibang pasyente, dumediretso siya sa silid ni Liana. Siya mismong nag-aasikaso ng mga medikasyon ng bata. Nagbabasa ng mga kwento bago tumatulog at nagbabantay tuwing nagkakaroon to ng kaunting lagnat. Isang normal na reaksyon matapos ang malaking operasyon. Sa mga gabing yon, tahimik lamang na nakaupo si Solea sa sofa bed. Kunwaring nagbabasa ng mga medical na journal, ngunit ang totoo pinagmamasdan niya ang mag-ama. Di niya maikakaila ang tibok ng dugo. Mabilis na nakuha ni Lucia ng buong tiwala at pagmamahal ni Liana. Isang hapon, habang mahimbing na natutulog ang bata, nagpasya si Solea na tawagan ang kanyang kaibigan sa Canada sa pamamagitan ng video call. Oras na para harapin ang isa pang katotohanan. Solea, kamusta si Liana? Bungad ng kanyang kaibigan sa screen ng tablet. Maayos na siya, Sarah. Ligtas na ang anak ko. Nakangiting sagot ni Solea, ngunit napatingin siya kay Lucian na kakapasok lang ng pinto. Tinawaanan ni Solen ang binata. Nandito ang doktor niya. Gusto niyang makita si Liam? Mabilis na lumapit si Lucian. Ang kanyang puso tila gustong lumabas sa kanyang dibdib sa tindi ng kaba. Umupo siya sa tabi ni Solea, sapat para makita siya sa kamera. Ilang sandali pa lumitaw sa screen ng isang 6 na taong gulang na batang lalaki. May suotong maliit na salamin, maayos ang gupit ng buhok at may mga matatalino at mapanuring mga mata. Nang makita ni Lucia ang mukha ng bata, tuluyan ng naluha ang doktor. Walang kaduda-duda,
Yon ang eksaktong mukha niya nung siya'y nasa ganong edad pa lamang. Mommy, sino pong kasama mo? Tanong ni Liam gamit ang kanyang maliit ngunit matatag na boses. Nabilaukan si Lucian sa kanyang sariling laway, pilit pinipigilan ang hagulgol. Hello, Liam. Ako si Doc Lucian? Tinitigan ng bata si Lucian sa screen ng matagal. May katalinuhang pambihira si Liam na namana niya sa kanyang mga magulang. Ikaw po ba ang doktor na nag-ayos sa puso ni Liana? Salamat po, Doc. Sabi ni Mommy, superhero daw po ang gagamot sa kapatid ko. Ang salitang superhero mula sa kanyang anak ay tulad ng isang mainit na dagger na bumuon sa puso ni Lucian. Hindi siya bayani, siya ang dahilan kung bakit naghirap ang kanilang ina. Ngunit ang inosenteng pagtanggap ng bata ay nagbigay sa kanya ng lakas. Oo, Liam. At ipinapangako ko sa mommy mo na hindi ko nahahayaan na masaktan muli ang kapatid mo o kayong dalawa, sagot ni Lucian, habang ang kanyang isang kamay ay dahan-dahang lumapit sa kamay na Soleya na nasa ibabaw ng lamesa. Sa pagkakataong ito, hindi binawi ni Soleya ang kanyang kamay. Hinayaan niyang pisilin ni Lucian ang kanyang mga daliri habang pareho silang nakatingin sa kanilang anak sa Canada. Nakita ni Soleya ang wagas na katapatan sa mga mata ng lalaki at ang matigas na pader na tiniyo niya sa loob ng 6 na taon ay unti-unti nang nagkakaroon ng malalaking lamat. Matapos ang tawag, humarap si Lucian kay Soleya. Di pa rin binibitawan ang kamay nito. Salamat, Soleya. Salamat sa pagbibigay sa akin ng pagkakataong ito. Gagawin ko ang lahat para maging karapat-dapat sa inyo. Tumingin si Soleya sa kanilang mga magkahawak na kamay bago binaling ang paningin sa mukha ni Lucian. Papalabas na si Liana sa susunod na linggo. Lucian, siguro oras na para sunduin natin si Liam sa Canada bilang isang buong pamilya? Isang napakatamis ng ngiti ang sumilay sa mga labi ni Lucian. Ang ngiting matagal nang nawala sa kanyang mga mukha. Ang ngiting nagbabadya ng isang bagong umaga. Isang buwan matapos sa matagumpay na operasyon ni Liana, tuluyan nang lumipad sina Soleya at Lucian patungong Vancouver, Canada. Doon, sa harap ng malusog at matalinong si Liam, formal na ipinakilala ni Soleya si Lucian bilang kanilang ama. Walang naging pag-aalinlangan ang bata. Ang mahigpit na yakap ni Liam kay Lucian ay sapat na upang tuluyang matunaw ang titirang lamig sa puso ni Soleya. Nang bumalik sila sa Pilipinas bilang isang buong pamilya, hindi na hinayaan ni Lucian na maitago muli sa dilim ang kanyang mga mahal sa buhay. Isang gabi, nag-organisa si Lucian ng isang marangyang salo-salo sa isang sikat na hotel sa Maynila. Inimbitan niya ang kanyang mga kasamahan sa medikal na propesyon, ang kanyang pamilya at ang mga dating kaibigan mula sa fraternity na naging saksi sa kanyang kamalian 6 na taon nang nakakaraan. Nakatayo si Lucian sa gitna ng entablado, hawak ang mikropono. Sa gilid nakaupo si Soleya na suot na isang napakagandang pulang cocktail dress, kapiling ang kambal na sina Liam at Liana na pareho ng masigla at malusog. Maraming salamat sa inyong pagdating, panimula ni Lucian. Ang boses ay matatag at puno ng emosyon. Ngayong gabi gusto kong ipakilala sa inyo ang aking buhay, ang aking magandang asawa, si Dr. Soleya Mendoza Reyes, at ang aming mga anak na sina Liam at Liana. Nagpalakpakan ang mga tao, ngunit tinaas ni Lucian ang kanyang kamay upang patigilin muna ang ingay. Tumingin siya sa mesa kung saan nakaupo ang kanyang mga dating kaibigan sa universidad. 6 na taon nang nakakaraan, gumawa ako ng isang napakalaking kasalanan. Patuloy ni Lucian, diretsong nakatingin sa kanila. Kinakahiya ako ang babaeng nagbigay sa akin ng wagas na pag-ibig dahil lang sa kanyang panlabas na anyo. Nakipagpustahan ako, naging gago at ginawa siyang katatawanan para sa sarili kong reputasyon. Ngayong gabi, sa harap ninyong lahat, gusto kong sabihin na ang pinakamalaking pagkakamali ko noon ay ang iwan at saktan siya, at ang pinakamalaking karangalan ko ngayon ay maging asawa ng isang napakatatag at napakagandang babae na si Soleya. Hindi ko na muling itatago ang pag-ibig ko sa kanya. Lumapit si Lucian sa mesa ni Soleya. Dahan-dahan siyang lumuhod sa gilid ng upuan ng dalaga, kinuhang isang mamahaling singsing mula sa kanyang bulsa, at tinitigan to ng may buong katapatan. Soleya, sa harap na bang anak natin at ng mundong ito, formal kong hinihiling ang iyong kamay.
Papayag ka bang pakasalan akong muli sa ilalim ng liwanag nang walang takot at magpakailanman? Naluha si Soleya ngunit sa pagkakataong to, ito ay mga luha ng wagas na kaligayahan. Ang bawat sugat ng kahapon tuluyan ng naghilom dahil sa tunay na pagsisisi at pagbawi ng lalaking una at huli niyang minahal. Oo, Lucian, pakakasalan kita? Nakangiting sagot ni Soleya. Mabilis sinuot ni Lucian ang singsing at tumayo upang hawakan ang bewang ni Soleya para sa isang matamis at mapagpalayang halik. Sa kanilang paligid sumigaw sa tuwa sina Liam at Liana habang nagpapalakpakan lahat ng mga panauhin. Ang kwento ng pagtatago sa dilim tuluyan nang natapos. Wala na ang matabang dalagang tinawanan at wala nang binatang natakot sa husga ng iba. Ang natira na lamang ay ang nag-iisang katotohanan na ang tunay na pag-ibig hindi tumitingin sa anyo ng kahapon, kundi sa katapatan ng puso na handang magbago para sa isang masayang bukas. Ang Manila Cathedral ay napuno ng mga mababangong bulaklak ng white roses at gisophylla. Ngunit ang mas nakakapuno sa malawak na simbahan ay ang bulungan at pananabik ng mga naglalakihang pangalan sa mundo ng medisina, negosyo at mataas na lipunan. Lahat naroon para sa tinuturing ng media na Wedding of the Year, ang kasali na Dr. Lucian Reyes at Dr. Solea Mendoza. Sa labas ng pinto ng simbahan nakatayo si Solea habang inaayos ng sikat na designer ang mahabang belo ng kanyang trahe de boda. Ang kanyang simpleng ganda lalong nagningning sa suot na ballgown na tila ba binalot ng mga bituin. Wala nang bakas ng teenager na umiiyak sa dilim. Ang naroon ay isang reyna na handang maglakad patungo sa kanyang kaharian. Mommy, ang ganda-ganda mo po. Sabay na patakbong lumapit ang kambal. Si Liam napakagwapo sa kanyang maliit na itim na tuxedo at salamin, habang si Liana ay parang isang munting prinsesa sa kanyang white flower girl dress. Mapula ang pisngi ng bata at punong-puno ng sigla. Isang patunay na ang puso nito ay tuluyan ng magaling. Salamat mga anak ko. Nakangiting sagot ni Solea sabay lohod ng bahagya para halikan sila sa pisngi. Handa na ba kayo maglakad? Opo, sabi ni Daddy, bantayin daw po kita para di ka na muling makatakbo palayo sa amin. Seryosong sagot ni Liam na ikinatawa ng mga abay. Nang bumuka sa malaking pinto ng simbahan, kasabay ng paggaling ng pamilya na tugtog ng kasal, dahan-dahang naglakad si Solea sa ibabaw ng pulang alpombra. Sa dulo ng altar nakatayo si Lucian, suot ang kanyang crisp white tuxedo. Hindi napigilan ng tanyag na doktor ang pag-agos ng luha sa kanyang mga pisngi. Para kay Lucian, ang bawat takbang ni Solea palapit sa kanya ay ang pinakamagandang tanawin sa buong mundo. Nang magtagpo ang kanilang mga kamay sa harap ng altar, mahigpit na pinaga ni Lucian ang mga daliri ng asawa. You are breathtaking, my wife. Pabulong na wika nito. At ikaw naman, umiiyak na naman, my husband. Biro ni Solea na may kasamang matamis ng ngiti. Matapos ang sagradong seremonya, dinala ang barangyang reception sa isang open-air garden ng isang tanyag na resort kung saan ang tanawin ay ang Manila Bay Sunset. Habang ang mga bisita ay masayang nag-uusap at kumakain, ang mag-asawa ay sandaling humiwalay at nagtungo sa may deck malapit sa dalampasigan. Hawak ang kanilang mga baso ng wine. Hindi ko akalain ang dating pre-med student na nagtatago sa akin sa library ay ang lalaking magbibigay sa akin ng ganito kagandang kasal sa harap ng buong mundo. Panimula ni Solea habang nakasandal sa kanyang ulo sa balikat ni Lucian. Pinatong ni Lucian ang kanyang baso, niyakap si Solea mula sa likod, saktong tulad ng ginagawa niya gabi-gabi. At hindi ko rin akalain na ang babaeng pinakamasakit kong binitiwan noon ay ang doktor ang magbabalik para isalba ang sarili kong puso. Solea, tuwing titingnan ko ang kasalang ito, alam ko, hindi lang to pagpapakita sa mga tao. Ito ang opisyal kong deklarasyon na ikaw ang pinakamalaking blessing sa buhay ko. Humarap si Solea sa kanya. Ang mga mata ay nagniningning sa ilalim ng mga dekorasyong bombilya. Tapos na ang pagtatago sa dilim, Lucian. Wala nang maskara, wala nang mga pusta, wala nang aking mahal. Sagot ni Lucian, sabay lapat ng kanyang mga labi sa noo ni Solea bago bumaba sa mga labi nito para sa isang matagal at mapagpalayang halik. Mula ngayon hanggang sa dulo, maglalakad tayo sa ilalim ng liwanag kasamang ating mga anak bilang isang buong pamilya.
Mula sa malayo, narinig nila ang tawag ni Liam at Liana na naghahabulan sa damuhan. Lumingon ang mag-asawa, magkahawak kamay, handang harapin ang bawat bukas na puno ng pag-asa, paggaling at walang katapusang pag-ibig. Ang kwento ni na Lucian at Soleil ay isang makapangyarihang paalala na ang tunay na pag-ibig hindi nakikita sa panlabas na anyo, kundi sa katapatan at katatagan ng puso. Pinapakita nito na ang mundong ibabaw madalas mapanghusga, ngunit ang pinakamalaking pagkakamali na magagawa ng isang tao ay ang itago ang pag-ibig dahil lamang sa takot sa sasabihin ng iba. Sa katauhan ni Soleil natin nakita ang wagas na pagmamahal ng isang anak at ng isang ina. Ang kanyang pagtaba dahil sa hormonal imbalance matapos i-donate ang kanyang kidney ay patunay na ang kanyang pisikal na anyo noon ay hindi kahinaan kundi isang marka ng kanyang busilak at mapagsakripisyong puso. Ang kanyang pagbangon mula sa kabiguan at pagiging isang ganap na doktora ay nagtuturo sa atin ang sakit ng kahapon pwedeng gawing lakas upang baguhin ang sariling tadhana. Sa katauhan naman ni Lucian, nasaksihan natin ang panganib ng karawagan at ang bagsik ng pagsisisi. Ngunit pinakita rin niya na isang taong tunay na nagmamahal, handang magpakumbaba, lumuhod at harapin ang kanyang mga lumang pagkakamali sa harap ng buong mundo upang bawiin ang tiwala ng kanyang pamilya. Pinatunayan niya na hindi huli ang lahat para itamang isang baluktot na nakaraan. Sa huli, ang kanilang kwento ay nagtuturo sa atin na ang pagpapatawad hindi nangangahulugang binubura natin ang sakit. Ito ay pagpili na wag nang hayaang kontrolin ng nakaraan ng ating bukas. Ang pamilyang pinatibay ng bagyo at muling binuo ng katapatan ay isang pamilyang hinding-hindi na muling mawawasak ng kahit anong unos. Dahil ang tunay na pag-ibig kapag hinugna sa tamang panahon ay hindi na natatakot sa husga ng mundo. Ito ay malayang naglalakad sa ilalim ng liwanag. Maraming salamat po sa pakikinig mula kay Rava TV at sa inyong narrator, Miss Sandra.